Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Arlene. Mula sa AAO's DJ Art. Handa na ba kayong matuto? Tayo ngayon ay nasa ika-10 linggo, unang araw. Bago natin umpisa ng isang kwento, ay magkakaroon muna tayo ng paghahawa ng balakid upang higit ninyong maunawaan ang mga salitang gagamitin sa kwento. Bulaklak. Mabango ang bulaklak. Nagpunta. Nagpunta ang mga bata sa palaruan at doon ay masaya silang naglaro. Tuwang-tuwa. Siya ay tuwang-tuwa dahil sa pasalubong ng kanyang nanay. Ano ang masasabi ninyo sa aklat na ito? Pagmasdan natin ang mga larawan. Pagmasdan nyo sila mga bata. Sila ba ay nasa isang malinis na lugar? Kaaya-aya ba ang isang malinis na lugar? Ito mga bata, malinis din pa ang lugar na ito? Maganda ba ang inyong nakita sa mga larawan? Bakit? Ano naman ang masasabi ninyo dito? Pakinggan natin at basahin natin ang isang kwento. Pamantayan sa pakikinig ng kwento. Una, umupo ng maayos. Tumahimik at makinig sa kwento. Ang programang inyong mapapanood ay pwede sa lahat ng manonood at lalong-lalo na sa mga batang tulad ninyo. Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay Viva! Uliran kayo! Ano ang nakasulat sa babala mga bata? Basahin natin. Bawal pumitas ng bulaklak. Pag nakakita kayo na nakasulat na ganito, ano ang dapat ninyong gawin? Isang araw, napagkasunduan ng magkakaibigang sina Virgilio, Vinia at Val ang mamasyal sa parke. Ayan, nag-uusap-usap sila na sila ay papasyal sa parke. Nagpaalam sina Virgilio, Vinia at Val sa kanilang mga nanay bago sila pumunta sa parke. Ayan, isa-isa silang nagpaalam sa kanilang nanay. Tuwang-tuwa sila. Nagduyan si Virgilio. Nagsiso naman si Vinia at Val. Nasaan si Virgilio? Ayun, siya ay nagduduyan. Si Vinia at si Val? Ayun, sila ay nagsisiso. Pagkatapos maglaro, nagpunta sila sa halamanan. Napansin nila ang babala. Nabasa nila, bawal pumitas ng bulaklak. Bawal pumitas ng bulaklak. Sinunod nila ang babala. Nakita sila ng tagapagbantay. Ayun, nakita sila ng tagapagbantay na sinusunod nila ang nakasulat sa babala. Nagulat sina Virgilio, Vinia at Val nang purihin sila ng tagapagbantay. Binati sila sa kanilang pagiging masunurin. Viva! Sabay bigay ng candy sa mga ulirang bata. Tuwang-tuwa ang tagabantay sa mga bata dahil sa kanilang pagsunod sa nakasulat sa babala. Ano nga ang babalang nakasulat mga bata? Bawal pumitas ng mga bulaklak. Tama! Nagustuhan nyo ba ang to? Ating sagutin, ano ang inyong nakita sa bawat pahina ng aklat?
Sino-sino ang magkakaibigan? Bago sila namasyal, nagpaalam muna ba sila sa kanilang nanay? Sino kaya ang nakapagturo sa kanila na sundin ang mga babala? Nagkaroon na ba kayo ng karanasan sa pamamasyal sa parke? Nagkakalat ba kayo sa parke? Bakit kaya sila naging huwarang mga bata? Gusto mo rin ba na katulad nila ay maging uliran? Tayo ngayon ay magkakaroon ng pangkatang gawain. Narito ang mga pamantayan. Una, basahin at unawain ang mga panuto. Ikalawa, makiisa ang mga kasapi sa pangkatang gawain. At ikatlo, gumawa ng tahimik. Para sa pangkat isa, maglaro tayo. Maglaro ng bahay-bahayan, may nanay, tatay, ate, kuya at baby. Para sa pangkat dalawa, maglinis tayo. Maglinis ng paligid sa pamamagitan ng pagdampot ng kalat. Ang dinampot na kalat ay sasabihin sa klase ang pangalan nito. Para sa pangkat tatlo, magpintura tayo. Gumawa ng sariling drawing ng paligid. Pangkat apat, mga babala natin. Magbigay ng mga babala na makikita sa eskwelahan. Ika-10 linggo, ikalawang araw. Magbibigay ng salita o larawan na nakikita sa parke. Ito ang parke. Ano-ano ang mga nakikita nyo sa paligid ng isang parke? Tayo maglaro. Pumalakpak ng dalawa kung ang salita ay tama. Tumahimik kung mali. Araw. Bigay. Nanay. Parke. Bulaklak. Napansin. Sa ating pagsasanay, ibigay ang beginning sound o ang unahang tunog ng bawat larawan. Araw. Parke. Nanay. Paligid. Palaruan. Candy. May tamang pamamaraan ng pag-i-spell ng salita. Ito ay ang sumusunod na salitang galing sa kwento. Kailangang bigkasin muna ang salitang i-spellin at saka sasabihin muli ang salitang in-spell. Ispellin ang mga salitang aking ididikta. Number 1. Araw. Araw. Number 2. Parke. Parke. Number 3. Babala. Babala. Number 4. Laro. Laro. Number 5. Nanay. Nanay. Sipiin sa papel ang mga salitang pinag-aralan. Nanay, parke, bulaklak, laro, babala, araw, bata, sila. Lagyan ng bilog ang mga salitang nabasa sa kwento. Kawil, araw, butas, bata, isa, ano, paso, duyan, babala, parke, bakit, sabi, puso. Para sa ating pagtataya, ibigay ang unahang letra ng tamang salita kaugnay ng nasa larawan. Araw. Alin ang unang tunog ng salitang araw? A, W.
yakap, candy, basa, kotse. Para sa inyong takdang aralin, magdala ng mga larawang nagsisimula sa titik T, tunog T. Ika-10 linggo, ika-3 araw. Sa ating balik-aral, ilabas ang mga larawang nagsisimula sa titik T, tunog T. Ito ang titik T. Isulat natin sa patlang ang titik T. Malaking T, maliit na T. Titik T, tunog T. Titik T, tunog T. 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 Tigre. Narito ang mga larawang nagsisimula sa titik T, tunog T. Tasa, tabo, talong, talbos, tinapay, tuka, timba, telepono, tatlo, tawa, toyo, tuta, tela, tuwalya, tinidor, tainga, talampakan. Isulat ang titik T, malaking T at maliit na T. Titik T, tunog T. Piliin sa kahon ang mga letra upang makabuo ng salita. Mula sa mga titik na nasa loob ng kahon ay bubuo kayo ng mga salita. Sa pagsulat ng titik T, mas madali kung ito ay may kasamang bilang. Isulat muli ang titik T. 1, 2, malaking T, maliit na T. 1, 2, titik T, tunog T. Isulat muli ng wasto ang titik T. Isulat ang ididiktang salita ng guro. Unang bilang, tasa, tasa. Ikalawang bilang, usa, usa. Ikatatlo, baso, baso. Ikaapat na bilang, miso, miso. Ikalimang bilang, tumabi, tumabi. Sabihin ang mga tawag sa mga larawan. Tumayo kung letrang T, umupo kung hindi. Tuta, timba, tainga, tabo, higaan, talampakan. Sa inyong pagtataya, bilugan ang tamang titik na angkop sa bawat larawan. Tutubi, talong, tikboy, tasa, tuta. Para sa inyong takdang aralin, gumupit ng larawan ng kubo. Idikit ito sa kwaderno. Ika-10 linggo, ika-4 na araw. Tayo'y magbalik-aral. Ipapakita ang mga larawan na may titik K, tunog K. Ito ang titik K, tunog K, K, K. Kabayo, kalamansi, kalabasa, kuneho, kahon,
kuko, kilay, kambing, kalabaw, kotse, kahoy, karayom, kaldero, kama, karton, kubo, karot, kamay, kutsara, kamatis, kanin, kamote. Sa inyong pagsasanay, pagtapatin ang tamang larawan at ngalan nito. Kubo, kotse, kalabaw, kanin, kamatis. Sa ating pagtataya, bilugan ang larawang may simulang tunog na titik K. Tunog K. Kama, ngipin, kamatis, kotse, walis, kubo, kamay, kahon, gunting. Bilugan ang mga nagsisimula sa titik K, tunog K. Para sa ating kasunduan, isulat ang nawawalang pantig upang mabuo ang salita. Kanin, kama, kamay, kotse, kubo. Ika-10 linggo, ika-5 araw. Tayo'y magbalik-aral. Ibigay ang simulang titik ng bawat larawan. Kama, kamatis, kuko, tuwalya, kaldero, tainga, tasa. Ano ang tunog ng titik K at titik T? Pagsamahin natin ang mga titik upang makabuo ng pantig. A, ma. S, a, sa. B, a, ba. K, a, ka. T, a, ta. M, i, mi. S, i, si. B, i, bi. K, i, ki. T, i, ti. M, e, me. S, e, se. B, e, be. K, e, ke. T, e, te. U, mu. S, u, su. B, u, bu. K, u, ku. T, u, tu. Basahin natin ang mga pantig. Ma, sa, ba, ka, ta, mi, si, bi, ki, ti, me, se, be, ke, te, mu, su, bu, ku, tu. Pagbuo ng salita, pagsamahin natin ang mga pantig
upang makabuo ng salita. Ka, ba, kaba. Ba, ka, baka. Be, ke, beke. Ta, sa, tasa. Ta, ba, taba. Ta, ma, tama. Ba, ta, bata. Ta, ka, taka. Pagbuo ng parirala. Pagsamahin natin ang mga salita upang makabuo ng parirala. Ang tasa. Ang bata. Ang beke. Ang kama. Pagbuo ng pangungusap. Pagsamahin natin ang mga parirala upang makabuo ng pangungusap. May beke ang bata. Mataba ang baka. Tatama ang mata. Ang tata. Kaka ang tata. Tata. May baka ang tata. Mataba ang baka ng tata. Sa ating pagtataya, iugnay ang larawan sa salita o parirala tungkol dito. Ang tasa. May tuwalya. Ang mga kuko. Isang kahon. Mahaba ang kama. Para sa inyong takdang aralin, pagsanayang basahin sa bahay ang mga salita, parirala at kwento. The borrowed materials like songs, stories, poems, pictures, photos, brand names, trademarks, videos, and others included in this book and series. Ito ay hatid sa inyo ng AAOS DigiArt. Hanggang sa muli mga bata, paalam!